Mabuhay! Ito ang YouTube channel ng mga taong mahilig gumawa ng mga pampaswerte, mahilig magpabuenas, at mangontras sa mga malas. It's still me, Rico Maui, 2026, and welcome back to my channel! Oh, kumusta kayo ha, mga kumalit ko ako'y nanginginain dito ng ano? Eto, nitong putong ano? Oo. Kasi ako nakabili ng putong kalasyaw baga sa palengke. Ito yun. Ito yung mga authentic na putong kalasyaw. Eh, meron pala dito sa Los Baños. Nako, bakit may shadow? Ha? So, teka muna ako'y nabubulunan ha, mga kumalit ko So, ngayon nga po ha, mga kumalit ko, hindi po itong topic natin ngayon, hindi po yung tungkol sa putong kalasyaw. Kasi ang topic natin ngayon for today's video po ay yung tungkol po sa ipin-prepare po natin nung bagong taon na mga handaan natin. Talaga ba? Kasi marami pong nagtatanong sa atin tungkol po sa mga prutas na bilog-bilog. Ito po yun. Yan o. Na hinanda natin nung bagong taon. Kasi may nagtatanong po kung pwede na ba po bagang lapyukin o kainin yung mga prutas na hinanda natin nung bagong taon. Sabi ko, oo naman! Meron pa ba? Meron pa bang natitirahan mga kumalit kong tigang? Doon sa mga ihinandaan nyo ng bagong taon. Dako, kung ako dito mga kumalit nyo, tignan nyo, marami pa sa amin. Ito pa siya, di ba namin na, kasi ang dami talaga dalawang ganito to, yung dalawang bilao. Dalawang ganito to meron pa doon sa sala, kasi may naglagay din po ako doon ng prutas nung bagong taon. Itong nasa dining, hindi pa siya natitibag, ito pa rin, oh. Ang nakuha lang dito, natanggal pang po dito yung mga ubas. Kasi medyo madali siya kasi masira So, yun na po yung unang tinipak dito sa bahay. Pero ito, may makatulog to, yung mga orange, ito yung mga apple, yan, meron pa itong mga pear, tapos ito pineapple natin, ito yung, andito pang ha, o tinan nyo naman, anong gagawin natin dito ngayon. So, doon sa mga nagtatanong, teka, ako'y inom po muna, mga kumalit ko tigang, at ako'y, nabubulunan ako. Yun. So, kumusta na po baga, mga kumalit ko tigang, meron pa ba kayo nung mga prutas na inanda po natin nung bagong taon, nung pumasok ang bagong taon? Siyempre tayo naghanda niyan, yung mga prutas na bilog-bilog. Yung 12 prutas na bilog-bilog. So ngayon po, marami pong nagtatanong sa atin kung kailan ba daw po yan pwede nang kainin o tanggalin o iligpit na natin. Pwede naman po ngayon na ha, makumalit. Kasi yan po, at least sabi, at least 3 days or mas maganda po, 7 days po yan. Dapat nasa lamesa po ninyo. Meron pa rin kayo dyan prutas dapat. At hindi lang naman po yan 7 days sa makumalit kong tigang na dapat tayo maglagay ng mga prutas sa ating mga pagkain. Di ba sabi ko nga sa inyo noon? Mas maganda po kung tayo po yung laging araw-araw po, meron tayong mga fresh na prutas dyan sa mga lamesa po natin. Maglalagay tayo dyan kasi alam niyo po ba, yan, isa po yun sa mga sinasabing mga pampaswerte na dapat po yung nakahain lagi sa ating mga pagkainan. Yan. Meron po tayong 8. Yan, ibibigay ko po sa inyo ngayon ha, makamalig na yung mga sinasabing mga pampaswerte na dapat meron kayo lagi sa mga kapagkainan po ninyo. Lalong-lalo na po kung halimbawa meron kayong mga kasama o may mga alaga kayo dyan. Yung mga ano baga, hindi nyo mga nakikita. Pero andyan lang sila sa palipaligid. Yung yung mga duwende. Talaga ba? Opo, kasi gustong-gusto po nila yan, namak balik ko tigang. Kapag kayo may mga kasama dyan na duwende sa bahay po ninyo, alam nyo, gustong-gusto nila kapag lagi kayo may mga prutas dyan sa mga lamesa po ninyo, sa mga pagkainan po ninyo. Excuse me. Excuse me, nakilokbog na ako sa putong kalasyaw. Kasi ito, ang sarap talaga. Okay, nakabili nga ito. Tignan nyo, bakit merong direct, may shadow? Putong kalasyaw. Kasi ako'y nakakatikim lang po dito kapag ako'y napunta nga sa Pangasinan. Ako'y talagang paborito ko to. Kanina po, sa palengke, dyan po sa may, Los Baños. Ako may nakitang nagtitinda. Sabi ko, ate, galing ka pa ng Pangasinan? Sabi, hindi po. Taga doon po ako, pero dito na po kami nakatira. Ngayon, the same din recipe, the same technique ng pagluluto. Ito, dinala niya dito sa Laguna sauce. Ngayon, mabenta siya. Sabi ko, maganda. At least, hindi na tayo pupunta ng Pangasinan para makatikim ng putong kalasyaw. Ito talaga yung favorite ko. Actually, nung bagong taon, nakabili din ako sa kanya yung isang bilao, yung bilog-bilog, yung isang bilaong bilog-bilog baga. Marami siyang, marami siyang flavor. May ube, meron siyang pandan, tapos meron siyang kutsinta, tapos ito nga yung original na, authentic talaga na puti, yung puting kalasyaw. Tapos ang sarap ng timpla niya. Hindi matabang, hindi tinipid. Napakasarap.
Kaya ito, kanina ako namalengke na naman kanina. Ako napabili nga ito. 50 pesos, ganito karami. Ilang piraso ba yung 50 pesos? Parang, parang 25 pieces na rin ata yung 50 pesos niya. Ayan, no, ganyan karami, oh. Bakit may shadow direct? So, ito nga, mga kamatik nga topic natin yung mga ginamit natin na mapapaso. Tingnan mo yung pinyang tuo, tingnan nyo. Pero itong nabili kong pinya, firm na firm pa rin, hindi siya nagkakatas. Mga kamatik kong tigang. Ito yung nilagyan ko nung, yan, yung inandaan natin nga sa basket. Kasama po kasi ito sa 12 prutas na bilog-bilog na dapat ihinandaan natin ng bagong to kasi talagang ang pinya po isa po sa sinasabing napakainam na pampaswerte yan kapag sinama natin sa yung ating fruit basket ng bagong taon kasi pinya po kasi sumisimbolo po yan ng kayamanan, kasaganaan. Ang ibig sabihin kasi ng pinya, onglay sa words na in-check. Sa mga Chinese po, ang ibig sabihin ng pinya ay onglay, ibig sabihin paparating na ang kasaganaan sa iyong buhay. Talaga ba? Opo, kaya eto na. So yung mga sinasabi natin ng mga prutas na bilog-bilog, katulad po ito, yung apple, yan. Lapyokin nyo na. Kainin na, pwede na kainin yan. Hamak balik ko baka nga yung iba nga talagang talpog na. Sa iba daw ang natitira na lang yung mga dalanghita, yung mga chikong hilaw. Pwede ito sa amin, ito lang, ubas pa lang po talaga ang nabubuwag dito So ito, anong gagawin natin din sa pinya? Pwede nyo kainin. Yan, yung kalba, naglagay kayo ng ganyan. Di ba, naglagay tayo ng ganyang candy-candy. Iba pa po yung ipinipare po natin na yung laki pinya, hamak-malik. Kung tigang yung inilagay natin sa center table po natin, na nilagyan po natin ng bigas, sa kabarya, tsaka yung pong mga ampaw na pula. Iba pa po yun. Iba pa po dito sa 12 na prutas na bilog-bilog na nasa lamesa natin. So ito po, pwede po natin kainin to. Tignan nyo, firm na firm, Firm na firm talaga yung ating pinya. Walang kakatas-katas, walang kalamog-lamog. Maganda yung nabili natin, Ito po yung nabili ko to, 50 pesos, kalit-liit. Kaya syempre, ang kailangan ko lang ng set nito at kaya ko to nabili, yung dahon. Kasi sabi ko, di ko kailangan yung laman, kuya. Basta yung maganda ang dahon. Kasi ilalagay ko pang center table. Kasi sa center table din sa pagkainan nga, nung bagong taon. Dalawa nga yung nabili ko, yung pa isa, So yan, dalawa kasi prepare ko dito na, na fruit basket. Ito yung fruit basket na halo-halo, yung 12 pieces. Tapos ito naman yung 5 elements. Na yung 5 lang, kahit bawa, hindi kayo nakapag-prepare ng 12 pieces na laga, yung 12 na kinds ng mga prutas. Basta kayo naghanda lang ng 5 elements, yung 5 elements ng fruits. Pwede na po yun. Yung pong kiwi, orange, yung apple, yung pong pear, tsaka yung grapes. Yan, tapos ito po, pinya. Ito nga ang pinya. Makmalik ko tingnan nyo. Yan, nilagyan ko siya ng mga ganyan-ganyan. Pwede niya po itong tanggalin. Tapos ano gagawin natin dito? Pwede na po natin kainin. As early as after 3 Kings, kasi ang 3 Kings po ay January 6 So tapos na rin. Ano na ba petsa ngayon? January 8 na. Ay bukas na. Pyesa na ng Quiapo. Ako magsisimba nga bukas sa Quiapo So ngayon, pwede na tanggalin yan. Pwede na po lahat niyang lapyokin. Kainin nyo na. Yung sa mga hindi naman masyadong masisiba kumain, matatakaw kumain. Pero kung halimbawa kayo naman po yung talagang, yung mga masisiba sa prutas, yung talagang hindi pa sumasapit yung bagong taon, yung December 31 pa lamang, wala na, talpog na yung mga prutas nyo. Di okay lang naman. Ang gawin nyo, ngayon, mag-prepare pa rin po kayo, maglalagay pa rin po tayo ng mga prutas dyan sa lamesa po natin. Kumbaga, i-maintain lang po natin na meron tayong mga simple mga prutas lang, at mga apple, oranges lang, kahit hindi lang po kompleto na 12 kinds or yung maraming prutas. Basta meron lang po tayong ihinahanda yan. At pinaka-the best po, kumain ko tigang, maglagay lang po kayo dyan ng 8 pirasong lemon. Yung lemon na lang po ilalagay natin sa ating hapagkainan. Kasi isa po yan sa sinasabing mga masuswerteng bagay na dapat po meron tayo sa ating mga hapagkainan. At ano ba yung mga yan? Yan nga, number 1 po, prutas. Dapat maglalagay tayo lagi sa ating mga hapagkainan. All year round po yan, buong taon. Prutas po talagang para tayo makaakit pa rin ng sinasabing prosperity and abundance sa buong taon. Yan, kasaganaan talaga pag meron kayo niya sa mga lamesa po ninyo. Pangalawa pa, ano pa? Ito, yan gardenia. Yung mga, ito, nung bagong taon pa rin talaga to. Pero okay pa naman. Wala pa namang amag-amag. Okay pa siya. Kasi medyo ako marami rin po nabili nung bagong taon, 3 gantong nabili ko. So ito na lang po ang natitira. Kailan ba ito mag-expire? So, January 6, expired na. Pero hindi naman natin syempre tatapon, sayang naman. Pwede pa rin naman to. Ilang araw pa lang naman, di kukonsumin na rin natin to. So, yan. Kailangan po, meron talaga tayo lagi dyan sa ating mga pagkain nasa lamesa natin ng
bread o tinapay. Yan, dito naman po sa amin, hindi naman po nawawalan dito ng bread kasi katulad po ito, yan, kahapon ito lang yung kabibili-bili ko lang sa SM kahapon doon sa, saan ba ito nabili? Doon sa Glidels, Masarap kasi mga tinapay doon bread and pastries. Yung sa Glidels ako nabili sa SM, ito yung binibili ko. Yan, kasi ito yung may cheese na cheese bread nila, masarap, napakasarap. So lagi talaga ako meron ditong bread sa lamesa, hindi talaga ako nawawalan dito kahit yung mga pandesal lang, nilalagay ko sa Tupperware. Naglalagay talaga ako dito kasi every morning, pag nagbe-breakfast kami, bread talaga, kailangan din kumain tayo ng bread. Tapos, isa pa, ito baka naman, ito po yung nakalimutan nyo pang, bilhin ha, makumain ko tingnan, teka, ibaba ko muna itong pag-apple natin. Balik natin dito. So, prutas po ha, makumain ko tingnan, bread. Tapos, ito po, isa pa po ito. So, dapat hindi nyo kinalimutan ito nung bagong taon ha, makumain ko tingnan, diba? Sabi ko sa'yo, bumili na kayo ng napakarami nito. Yung ating pong asin. Yan, napakarami ko talaga ihinanda ditong asin ng bagong taon. So, ayan. Maglalagay kayo ng asin dyan, ha, makumalit ng tigams sa mga lamesa po ninyo. Still pa rin, kahit hindi bagong taon, maglalagay pa rin kayo dyan. Kahit malit lang na bote ng asin, maglalagay kayo dyan sa mga table po ninyo. O, yan. Tanggalin yung mga toyo-toyo, yung mga peanut butter dyan, yung mga Mang Tomas, mga ketchup. Ito na lang po ilagay. Ilagay nyo lang po muna. Kasi dito sa amin, pag ordinary days po, meron talaga mga ketchup dyan, may mga Mang Tomas, hindi talaga maiwasan yun eh. May mga peanut butter, may mga cheese whiz, mayroong mga ladies choice, chicken spread, ganun. Pero dapat, ang asin, hindi po talaga mawawala dyan sa mga lamesa po ninyo. So yun po, pangatlo yun, hamak kumain ko. Pang-apat, ano pa? Ito, paminta. Paminta po, pamintang buo. Ito, tinan nyo, pamintang buo, hamak kumain ko. Maglagay lang kayo sa isang botelya na ganyan. Lagay sa isang sulok po ng table po ninyo, isama nyo lang yan dyan. Kasi ito naman po, kukontra to sa mga negative energies na nasa loob ng bahay natin. Kaya tayo, yung palagi tayong naubusan ng pera, palagi tayong parang hikahos, yung parang lagi tayong nasasalat sa pera. Yung mabilis na maubos ang pera natin, ito ang magiging pangontra. Kailangan lagi kayo nito, meron sa mga, sa table po ninyo. O, so yun po, hamak kumain ko gang, huwag nyo kakalimutan, paminta, pang-apat. Pang-lima po, itlog. Nako, ito yung dapat, ito lalagay talaga natin sa ating itlog. Kahit po mga ilang piraso lang, dapat meron kayo laging itlog dyan sa mga hapagkainan po ninyo. Dito nyo na ilagay ang itlog nyo, ilagay sa rep. Kasi sa rep, hindi maganda kasi ang itlog na nilalagay sa rep. O, dapat ang mga itlog nyo laging fresh. O, tinan nyo itong itlog ko, o. Yan, ito pa rin po yung itlog natin na ginamit nung bagong taon. Pero hindi pa po nauubos. Ito yung kasabay ng mga binili natin nung bagong taon. So tayo, maglalagay pa rin po tayo ng itlog dyan sa ating mga hapagkainan. So yun po ang pang-lima. Pang-anim po, hama kumalit ng tigan, maglagay po kayo ng ito. Nakita nyo ba to? Ito. O, nakita nyo yan. Fresh flowers. Maganda lang po yan, hama kumalit ng tigan, na meron po tayong mga fresh flowers sa ating mga hapagkainan. Talaga ba? Opo. Lagi kayo maglalagay yan ng mga fresh flowers sa mga hapagkainan po ninyo para lagi, kumbaga yung atmosphere o yung aura ng bahay nyo very pleasant, very harmonious para yung away-away, yung mga alitan, yung mga hidwaan nyo dyan, mga kasama sa bahay, bawa, wistabyanan nyo, may mga buwisit yung kasama, kumbaga, nanyo-neutralize ng mga fresh na flowers. Yan. Kaya kayo maglagay kayo ng fresh flowers, hamak Mike. Huwag kayo maglalagay ng mga plastic na flowers. Kasi diba sabi yung mga plastic, parang negative yan. Humihikayat kasi ng mga negativity sa bahay natin. So, kaya tayo nakaka-attract ng malas. So, yun po pang-anim, hamak Mike. Pang-pito po, hamak Mike. Yung wala ako din kasi dito, hindi ako nakapag-handa. Bawang. Yan, bawang. Maglalagay kayo ng bawang dyan sa hapagkainan po ninyo. Tapos, pang-walo, tubig. Yan. So, tubig, asin, bawang, tapos yung itlog, tapos bread, fruits, fresh fruits, saka paminta, at saka yung bulaklak, mga fresh flowers. Yan po yung mga idam na hindi ba hinahanda? I-maintain nyo lang na meron kayo dyan. Kahit 3 o 4 ng mga yan, maglalagay tayo dyan. Hindi naman po kailangan talaga kumpleto yung 8. At sinasabi yung mga masuswerteng mga bagay na dapat po ilalagay natin dyan sa mga hapagkainan natin. Tsaka isa pa, yung pong isang set po ng ating mga kubyertos, plato, baso, yung mga platito natin, maglagay kayo dyan sa lamesa po niyo. Kahit hindi nyo ginagamit. Di ba kaya nga yung iba, pag nagse-set up po ng mga lamesa, lagi may nakalagay dyan ng mga, yung plato, baso, ganyan, kutsara. Nasa isang tabi lang siya, nakaset up na yun. So maganda rin po kasi yan.
Kasi yan, uma-attract yan ng yung wealth natin. Kasi ang dining kasi natin, yung dining area kasi natin, yan parang yung pinaka-heart ng ating ng bahay natin. Yan. Pinaka-heart po kasi yan. Yung kumbaga kasi dyan tayo kumakain lagi. Dapat yung positive energy natin, i-attract natin dyan, lalong-lalo na sa usapin ng kaperahan, yung wealth energy. Yan. Iba naman din po yung sa kitchen, yung mga dapat natin ipine-prepare sa kitchen natin, tsaka iba rin po dapat yung mini-maintain natin sa ating mga kusina. Sa ating mga dining area, iba din po yung pine-prepare natin. Tsaka ngayon, di ba sabi ko sa inyo, Year of the Fire Horse ngayon, maganda magpalit na kayo ng mga kurtina po ninyo. Katulad ko, ito, Christmas pa rin po yan. Pero ang kulay ng Christmas ko, yung mga kurtina ko is green and red. Yan, maganda kasi ngayon, mga red, tsaka yan green, yellow, maswerte kulay po yan, tsaka white. Yan, pwede na kayo magpalit ngayon ng mga ng mga kurtina ninyo, mga tropilo po ninyo dyan, yung mga accent nyo sa bahay. Pero dagdagan nyo rin po ng mga kulay blue kasi yung Year of the Fire Horse daw po, medyo may mga missing element, yung metal at saka yung water. So kulang tayo ng water at saka metal sa taon na to. So ngayon, kung magdadagdag tayo ngayon, ugaliin nyo na lang na katulad sa mga damit, ang OOTD natin, tayo lagi ng mga blue, shades of blue, water kasi yan. Tapos yung mga silver, tsaka kasi metal kasi yun, silver, para ma-neutralize yung fire. Yun, gano'n, para balance yung energy. Lalo na halimbawa ang mga animals sa inyo po, water kayo, mas maganda yan. Katulad ko po, ako ay water ox. So, swerte ako ngayong taon na to. Pero, ewan ko nga ba sa mga ibang mga vlogger na nagsasabi yung daw, mga tatamaan daw ng tai sui daw ngayon, yung mga conflict ng tai sui, yung rabbit, ox, rooster, tsaka yung, ba yung isa? Yung horse din ata. Yun daw apat, kailangan daw sila yung may tai sui. Actually, may tai sui naman talaga ako. Every year, kumukuha naman talaga ako ng tai sui. Nagpapalit talaga ako ng tai sui card. Si General Wen siya ngayon ng siya yung guard ngayon ng tai sui. Siya yung god ng mga ngayon, ng 2026 na tai sui. So, papasok kasi yan sa February 14. Diyan pala mag-start po yung Year of the Fire Horse. So, yung snake, aalis na siya. Gagapang na naman siya, paalis. So, yung mga sinasabi maswerte ngayon, yan, katulad yan, mga ox, yung mga sheep, dragon, maswerte talaga yan. Tsaka yung rabbit. Pero rabbit, sabi ba, hindi ko nga maintindihan, sabi, may nagsasabi na hindi daw maganda yung rabbit ngayon. Pero, meron naman ba nagsasabi, sila yung pinakamaswerte ngayong taon na to. Hindi ko na nga maintindihan eh. Diba? Pero yung pinaka-worst daw talaga ngayon, ang pinaka-worst na dapat daw talaga medyo maglaylo kayo, medyo dapat cautious kayo ngayon, taon na to, yung mga rat. Yan. Kasi parang 3 taon kayo sunod-sunod na mga nasinwerte kayo eh. Talagang naminana kayo nung mga nagdaang taon, 2024, 2025, talagang naminana yung mga rat eh. Pero ngayon 2025, sila parang pinakamalakas ang conflict sa kanila, ang mga rat. Kaya dapat mag-hibernate muna kayo sa mga kuweba-kuweba. Doon sa mga lungganyo. Para kayo hindi kayo masyado tamaan ng negative ng fire horse. Pero sinasabi nga po, yun namang mga sinasabing mga prediction na yan sa mga iba't ibang mga animal size sa horoscope. Depende pa rin naman po yan. Kasi kahit naman sabihin na kayong pinakamaswerteng animal sa inyo, kayong pinakaalay ng horse, sinasabi kayong best friend po ng horse, tapos pero kayo naman po, wala naman din gagawin sa mga buhay po ninyo at kayo mga nakabikangkang lang din naman sa mga bahay nyo, kayo nakatunganga rin lang, nakaulagaling naman kayo dyan. Ganun din yon, walang pagkakaiba yun. Pero kahit sabihin kayo yung mga pinaka-worst na animal ngayong taon na to, na may conflict sa Year of the Horse, pero kung kayo naman po yung talagang magsisipag, talagang dodoblehin natin yung kayod natin ngayon, talagang tayo yung medyo cautious ngayon, gagawa tayo ngayon ng mga positive na mga affirmation sa buhay natin. O hindi tayo pa rin nasuswertehin. Makaka-attract pa rin tayo ng swerte, kumari kung tigang. So, sabi nga, yung swerte naman kasi natin, tayo na nang gagawa niyan. Hindi natin pwede sabihin na kung sinabi ng isang vlogger o kung sinabi lang ng pungsoy na, ay, ganito sila, ganyan sila.
Okay, guide yon. Ang gawin natin guide yon para tayo, medyo cautious tayo sa mga gagawin natin. Mga decision making natin sa mga araw-araw na ginagawa natin. Gagawin natin siyang guide para, ay, rat ako kasi medyo hindi pala magandang year ko ngayon. So medyo laylo ako, hindi muna ako mamarites, hindi muna ako makikialam, hindi muna ako away. Kasi baka kumatadya ka ng kabayo. Leche. Ganon naman kumarites ka. Maging cautious lang tayo, gagawin natin guide yung mga sinasabing mga prediction niya, yung mga reading na yan, para kung magre-resonate man sa atin yung sinasabing, yan, yung sa pungsoy nga, sa horoscope, yung mga sinasabing prediction ng 2026 sa atin, makukonta na natin. O, di ba? Tapos yun nga, patuloy pa rin tayo, syempre, gagawa pa rin ng yung mga positive affirmation sa buhay natin. Yan, katulad yan. Maglalagay pa rin tayo ng mga pampaswerte dyan. Imbibe pa rin natin yan, mga sinasabing kaswertehan na maaaring makatulong sa atin, sa buhay natin, ha, mga kumari kong tigang. Ganun yun. Kasi kung kayo, ang hahamitin nyo nga, ang i-imbibe nyo nga sa 2026, puro ka negatibuhan, puro kayo mga negativities ang pairalin sa sarili po ninyo. Wala rin talaga mangyayari. Talagang hindi pa rin kayo aasenso. Talaga, totoo yan. So gawin natin yan na makumalit na yung mga papaswerte na dapat po gamitin pa rin natin para talaga tayo po kumbaga maka-attract pa rin ng swerte sa buhay natin ngayong 2026. Di ba ga? Aaratan natin yan. Sa pagpasok ng 2026 po sa February 14 po, magse-celebrate naman po tayo ng Chinese New Year. Yan na po yung official na pagpasok ng Year of the Fire Horse. At sana maging talaga tayo naman maging prosperous ngayong taon na to. Lahat tayo, talaga sana swerte na tayo, ha, makumari kong tigang. Di ba ga? So yun po, ha, makumari kong tigang. Sana may naman na-upload na mga bagong idea at kaalaman sa pag-akit na naman mga bagong kaswertihan. Papasukan na natin yung mga swerte na yan, ha, makumari kong tigang. Nung petsa na. 2026 na po, ha, mga kumari kong tigang, para naman talaga tayo swerte na sa buhay natin at umasenso na tayo para talaga tayo maglimas-limas na ng mga milyones. I-claim na natin yan, ha, mga kumari kong tigang. Di ba ga? So with that, mga kumari kong tigang, keep safe and God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. So bye, mga kumari kong tigang.